Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa pagkakataon po ito, ay pag-uusapan po natin ang ukol po sa aral at doktrina ng simpaang Katoliko, ukol po sa kanilang pagbibinyag ng mga sanggol. Ayon po sa Aklat Katoliko na may pamagat na The Question Box na sinulat ni Reverend Bertrand Conway sa mga pahina 243 to 244. Ayon po sa nakasulat, ang pagbibinyag ay isinasagawa ng isang paring Katoliko sa pamamagitan ng pagbubuhos ng tubig sa ulo ng sanggol. Si Cipriano at ang mga obispo na ikatlong konsilyo sa Cartago ay nagtuturo na ang mga sanggol ay dapat mabautismuhan sa lalong madaling panahon matapos na may panganak. Malinaw na hindi si Kristo ang nagturo sa pagbibinyag na masanggol. Si Cipriano lamang. Sa nasabing aklat pa rin sa page 243 ay ganito ang nasa. Walang naibanggit ukol po sa pagbibinyag ng sanggol sa bakan. Kailan nang ba pinasimulan ang gawa-gawang doktrina na yan? Sa aklat na pinamagatang ang pananampalataya ng ating mga ninuno na sinulat ng isang paring Katoliko na si James Cardinal Gibbons sa pahina 247. Ayon po sa nakasulat na sa loob ng isang siglo, pagkatapos ng pagkatatag ng Kristyanismo, ang bautismo ay karaniwang iginagawan sa pamamagitan ng lubog. Ngunit, mula ng ika-12 siglo, ang kaugaliang pagbibinyag sa pamamagitan ng buhos ay namayani sa loob ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yayamang, ang paraang ito ay walang gaanong sakabal na di gaya ng bautismo sa pamamagitan ng lubog. Hayagang binaluktot ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ang aral ng bautismo at ginawa itong buhos noong ika-12 siglo na. Mga kababayang Katoliko, maliwanag na ang binyag ay aral lamang ni Cipriano at walang pasinan sa Biblia. Ayon po sa utos ng Diyos, sino po ba ang dapat binyagan o bautismuhan? Ito po ang nakasulat sa Marcos 16:15 hanggang 16. Yung mga pag-aralan lamang ng mga salita ng Diyos at sumasampalataya ay siya lang ang bautismo. Noong dito pa si Kristo sa lupa, nang lumapit sa kanya ang mga bata, binigyan ba ni Kristo ang mga bata? Ayon po sa nakasulat sa Lucas 18:15 hanggang 16. Hindi po. Ang ginawa ng ating Panginoon Kristo ay pinatungan lamang sa kanyang mga kamay. Kasi alam ng ating Panginoon Kristo na hindi pwede binyagan ang mga bata dahil hindi pa sila pwede pag-aralan at lalong hindi pa sila. So, ayon po sa nakasulat sa Mateo 15:9, ito'y pagsamba at pananampalataya o aral na walang kabuluhan at bawang gawa-gawa lamang ng tao ang kanilang. Ganito pa ang babala at parusa sa Diyos sa mga taong magdagdag at magkuha sa mga nakasulat sa Biblia. Ayon po sa nakasulat sa Apokalipsis 22:18 hanggang 19, ang magdagdag ay parusahan sa Diyos. Ganon din, ang magkuha ay parusahan din. Alin po ba ang parusa na sinasabi sa Biblia? Babasahin po natin ang nakasulat po sa Apokalipsis 20:14. Ang ikalawang kamatayon, doon po sa dagat-dagatang hapon. Kaya, ang panawagan ko sa mga kaibigan Katoliko, na sanay, may dilat na po ang inyong mga mata
sa katotohanan. Maraming salamat po sa inyo lahat.